You've got the best deals on delicious food. Order now.
Tayo po'y magkaroon ng pamungad na panalangin sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na ang kabutihan mo ay araw-araw mong ipinapadama sa buong mundo. Ikaw ay isang Diyos na laging nandiyan para sa amin. Isang Diyos na kung saan ang puso mo ay laging handang makinig sa aming mga pusong nasugatan, mga suliranin na hinaharap sa araw-araw. Isang Diyos na laging nagbibigay ng pagkakataon sa bawat araw na ipinagkakaloob mo. Panginoon, ang kabutihan mo ay walang katulad. Nawa sa mga oras na ito, matuhayan mo ang aming pag-ibig at pananampalataya sa iyo. Higit pa sa mga pagkukulang namin, mga kasalanan, mga kahinaan. Nawa mas makita mo ang pagsusumikap namin na mahalin ka sa kabila ng aming pagiging likas na makasalanan. Tayo po ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Manalig tayo na sa mga oras na ito nandito ang presensya ng Banal na Espiritu. Sapat sino man ang dalaw higit pang nagkakasama sa pangalan niya, naroroon siya. Ama, ang iyong bang lingkod ay lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang sa iyo. Batid mo po ang nilalaman ng aking isip at ang aking puso at ikaw na Panginoon mag-take over nito. Sa mga oras na ito, hindi ako ang marinig, kundi ang iyong tinig. The prophetic voice comes from you, my Lord. Salamat Panginoon sa online piging na kung saan makarinig kami ng pagkaing spiritual na nagmula sa iyo. Nawa, magbinhi ka ngayon sa puso namin, Panginoon, ng iyong salita upang ito'y mamunga. Bahagi ang bunga at manatili ang bunga ng iyong araw. The wisdom, like Solomon, Lord, ipagkaloob mo sa oras na ito. The discernment, and of course, Lord, the humility, na ano man lumabas sa aking bibig, ikaw ang gusto kong maitaas at mabigyan ng parangal. But you, Jesus Christ, you must increase. Samantalang ako'y nag-decrease habang nakikilala ko ang kabutihan mo. Give me the humility na mapakinggan ko at mapakinggan ng lahat kung gaano kabuti ang pagmamahal sa amin. Ngayon din po ang aking panalangin sa lahat ng makakarinig ng Sunday Gospel, Lord. Muli, batid mo ang bawat iniisip at katayuan namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, kahit sa oras mo lang to, alisin ang anumang sagabal, ang galit, ang mga negativity, mag-focus sa iyong mensahe sapagkat sigurado ko, Panginoon, na meron kang gustong ipaalam sa amin sa bawat isa. Nang sa oras na ito, kalimutan namin ang mga bagay na nagiging hadlang upang marinig namin ang iyong boses. In Jesus' name, pinaskas ko ang mga sagabal. Bagkus, ang mga salita ay maging kagalingan namin sa aming mga spiritual na karamdaman. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah.
Ihatid ko kay Kristo ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang salita. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa pagpapatotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang patotoo ni Juan Bautista. Nang suguin ng mga Hudyo at sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang tanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako sa iyong ang tinig na isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Ang propetang Isayas ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas. Si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siyang sumunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kaniyang paniyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbabautismohan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sabay niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday sa tulong po ng Panginoon. And ko po si Sister Angelica na isang Katoliko at of course sa awa ng Panginoon ito po ay gawain online para kahit ano po yung ginagawa natin, maaaring nagkakapit tayo o nakahiga pa. Kumbaga, hinihingi ng Diyos yung ating spiritual na pakikinig o tenga para mapakain yung ating spiritual. Lalo na, alam niyo, ang pinakamagandang magnilay ng gospel kapag madaling araw. Yung bang wala ka pang ginagawa, hindi ka pa nagtatrabaho, kumbaga maaaring nag-aalmusal ka pa lang, tapos sinasabayan mo ng pakikinig ng mabuting balita. Yan ang pinakamagandang oras kasi, nag-umpisa ka pa lang ng energy mo. Hindi pa nagagamit kung saan-saan. So, we were using yung ating physical energy. Pero kasama doon yung spiritual energy natin. So, kung physical energy lang ang paggagamitin natin sa araw na ito, at ang spiritual energy natin talagang mababa, madadamay, no? Madadamay yung physical energy. Pero kung sabi nga meron tayong tinatawag na fighting spirit. Yung mga kahit pagod ka na, may problema ka, pero yung spirit mo, alive. So, nahahawa yung physical Kaya nga, di ba, dapat seek first the kingdom of God. So, lalo na kung nakikinig ka ng live, naniniwala tayo na nandito, yung presensya ng Diyos, gagabayan tayo. Bibigyan tayo ng karunungan para maunawaan ano ba ang mabuting balita ngayong Sunday. Maganda rin yung bago ka magsimba, yung alamin mo muna kung ano bang gospel ngayon. Para pag nasalap ka na ng simbahan, at least may idea ka na. Kumbaga, preparation. Piniprepare mo yung sarili mo. Amen. Sabi nga, bago magsimba, 1 hour before, bilang mga Katoliko, dapat meron tayong fasting. Hindi muna tayo kumakain. Para sa ganun, ready yung ating physical na katawan. So, tingnan nyo ang Panginoong Jesus, no? Nung siya'y tinukso sa ilang, hindi ba, 40 days and 40 nights, gutom na gutom siya. At tinukso siya ng dyablo. So, ganun ang teknik ng dyablo, no? Gugutumin tayo. Makikita niya yung kagutuman natin. Ano ba yung kagutuman nating spiritual? Yung mga bagay na gusto natin, doon na mga bagay na nais natin, doon niya tayo focus
At ihahain naman ng Diablo kung ano yung pwedeng makapagpahulog sa atin sa tukso. So, kailangan talaga everyday, meron tayong desire na makarinig ng mabuting balita. Anyway, isa yun sa mga paraan ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Yes, maaring kahapon nakakain ka ng 3, 4 na beses. Maaring nabili mo yung gusto mong bilhin, napuntahan mo yung gusto mong puntahan. Pero yung ba yung pinakamahalaga na nangyari sa'yo kahapon? Hindi. Ang mahalaga ay yung nabatid mo na, di ba yung gospel kahapon, kung nakinig kayo, no? Di ba tungkol sa mga sinugo? Mga saksi. Witnessing. Yun, ngayon, patuloy pa rin yan, no? Ganyan pa rin ang gospel for the second simbang gabi. Amen. So, balikan po natin yung mabuting balita. Sabi po dito, yung, siya, mahaba, kung baga mahaba nga yung ngayon, gospel eh. Pero nahati siya eh. Una, doon sa unang, sa John chapter 1 verses 6 to 8, yung under na ang salita. Kasi sinabi doon, di ba, na ang Diyos ay nagsugo ng isang tao. At yun ay si Juan Bautista. Amen. Alam niyo ang Panginoong, ang Diyos, Ama, hindi pa niya nililikha ang mundo. Alam na niya yung beginning tsaka ending. Alam na niya kung ano yung buhay natin, magiging buhay natin. Alam niya kung sino yung kanyang mga sinugo. Siyempre, because God is all-knowing God. Kaya, totoo na kapag kamukha halimbawa ni Abraham, ni Moises, whether we like them, ano ba tawag dito? Kahit gustuhin man nila o hindi, wala silang magagawa. Sila ay pinili. Kahit umayaw pa sila. Kasi, hindi ba? Andun na yun eh. Ang Panginoong Jesus, kahit anong mangyari, nandun na eh. Alam na ng Ama ang mangyayari. Amen? Kasi, kung hindi sinunod ng Panginoong Jesus ang plano ng kanyang Ama sa langit, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Hindi tayo makakahingi ng tawad. Kasi siya lang yung pinaka-perfectong alay. Siya lang yung kordero. Sabi nga, di ba, sa simbahan, kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Siya lang. Wala nang iba. Kasi noong mga panahon na yon, sa panahon ng Old Testament, pag gusto mo humingi ng kapatawaran ng mga kasalanan, kukuha ka ng alay na hayop. Yung pinaka-the best, pinaka-maganda. Iaalay mo yung susunugin mo yun. Para ano? Para makarating yung usok doon sa langit at parang sa inyo na nanghihingi ka ng tawad. Pero hindi na natin ginagawa ngayon yun. After na namatay at muling nabuhay ang Panginoong Jesus, hindi na tayo nag-aalay ng mga kung ano-anong mga bagay, hayop o ano. Hindi. Ang ating handog na hinihintay ng Diyos ay ating mga puso. Yun ang alay na dapat natin ibinibigay sa Kanya everyday. Dahil hindi naman natin mabibili ang Panginoon na, oh Lord, maghahandog ako sa iyo ng ganitong malaking halaga. Hindi naman yung kung magkano hinuhulog mo sa loob ng simbahan kapag ka-collection na ng di ba, ng alay. Hindi yun eh. Kapag ikaw ay naglalagay ng salapi doon sa alay, hindi yung salapi eh, kundi yung ano yung reason mo? Ano yung behind that money? Kamukha nung babaeng balo. Hindi kung ano yung binigay niyang kusing sa templo, kundi ano yung reason? Binigay niya ang lahat-lahat. Wala nang matira sa kanya eh. But yung puso niya, unlike ng mga kasama niyang mayayaman na nagpapayabangan pa, na patunugan pa, paanohan sila kung sino man laki yung nagbigay. At parang pinagtatawanan pa nila yung babaeng balo, no? So, anong point dito is, ang Diyos, kahit ngayon, nakikinig tayo ng mabuting balita. Kahit mamaya, pag nagsimba tayo, hindi naman titingnan ng Diyos, ano ba yung suot mo? Ano ba yung dala mo? Yung puso natin. Kasi pag pumapasok tayo sa simbahan, sa pinto pala ng simbahan, parang pumapasok na tayo sa langit. Amen. Kaya tama nga na itong under nitong unang part ng ang salita, tama talaga, sinugo talaga ng Diyos. Si Juan Bautista. Of course, may mga sinusugo ang Diyos sa Old Testament at hanggang sa panahon na ito na makasalanan na nagbalik loob sa Diyos. Pero si Juan Bautista, talagang maliit pa lang siya, hanggang sa lumaki siya, talagang nakafocus na siya sa Diyos. Parang si Mama Mary, bukod tanging pinagpala sa babaeng lahat.
Amen. Kaya, di ba, question ng iba, Mama Mary, hindi siya nagkasala, ipinanganak niya, o ipinaglihi niya ang Panginoong Jesus through Holy Spirit. Kaya nga, di ba, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. And that was the mystery of our faith. Pag sinabing mystery, misteryo, hindi mo makapaliwanag. Hindi ba kayang gawin ng Diyos Ama na pumili siya na isang Birheng Maria at siya ang magdala sa Panginoong Jesus? Hindi ba niya kayang gawin yon na magbukod tangi ang babaeng yan? Kaya niya. Kasi may purpose siya. Amen. So, sinusugo. Bawat niya ang mga tao sa Old Testament, sinugo yan. Kailangan pag sinugo ka, that was an opportunity. We're not worthy eh. Hindi tayo karapat-dapat, pero ina-assign ka eh. Ina-assign ka. Sapagkat kung ano yung kahinaan natin, dapat yun ang maging kalakasan natin. Kung mahina ka sa ganitong bagay, kailangan mag-focus ka sa kahinaan mo, hindi para ma-down ka. Kundi mag-focus ka sa kahinaan mo para maging malakas ka. Huwag mo na intindihin yung pagiging malakas mo. I mean, yung maganda mong ugali, maganda mong personality. Kung matulungin ka, okay na yan. Huwag ka na mag-focus dyan. Yan ka na eh. Kung matalino ka, huwag ka na mag-focus dyan. Okay na yan eh. Kung magaling ka magluto, okay na yan. Sa buhay natin, mag-focus tayo kung saan tayo mahina. Kasi doon tayo palalakasin ng Panginoon. Tingnan mo si San Pablo. Hindi ba? Taga-usig siya ng pananampalataya noon kay Kristo. Pinapapatay niya ang mga nananampalataya sa Christianity. Pero dumating ang time na tinawag siya ng Panginoon. Si San Pablo. O dati di ba pangalan niya si Saul. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, 360 degree, nagbago siya. Naging tagapagtanggol siya ng Panginoong Jesus ng mabuting balita. Hindi ba? Kasi, kung sino pa nga yung sobrang makasalanan, sobrang masama, kapag nagbalik loob sa Diyos, yan, grabe, doble, triple, ang pagmamalaki sa Panginoon. Amen. Of course, hindi lang naman binabanggit ang Panginoon dito yung, ganun ba, Sister Angie, pag sinugo ko, yung mga sasalita lang, yung ba yung sinugo lang? Hindi. Hindi lang ang mga preacher, hindi lang mga priest, hindi lang yung mga propeta, hari, hindi. Lahat tayo sinusugo ng Panginoon. Sa iba't ibang paraan. Marang hindi ka ginamit bilang magsalita, pero gagamitin ka ng Diyos para magbahagi. Na halimbawa, napakinggan mo yung ganitong gospel sa isang simbahan, sa isang pare. Isi-share mo sa anak mo, sa magulang mo, sa mga kaibigan mo. O kamo ka halimbawa, itong gospel na ito, isi-share mo sa timeline mo. Ayun, sinusugo ka, binibigyan ka ng Diyos, ng gawain, ng gampanin. To share your talent, your treasure, your skills. Amen. Kasi, ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus eh. Nangaral siya, kumuha siya ng 12 alagad, sinugo niya, tapos kumuha pa siya ng 72 na alagad. Para isugo. Ipalaganap ang mabuting balita. Amen. Pero anong sabi dito ni naparito siya sa kanyang bayan, ngunit sabi dito karuktong ng mabuting balita, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw. So yun ang purpose ng pagsusugo. Sinugo si Juan Bautista para magpatotoo sa ilaw at magpatotoo sa ilaw talaga. Amen. Ano ba yung ilaw? Siya ang Panginoong Jesus. Ang salita ng Diyos. Diba may kantang gano'n niya? Thy words is the lamp unto my feet. Diba? Kasi ang salita ng Diyos nakakapagbigay ng linaw yan sa atin eh. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Bago tayo mangumunyon, lumuluhod tayo at sinasabi natin, Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May kagalingan. Kaya nga pag nagpapagaling ang Panginoong Jesus, sabi niya, pinagaling ka na ng pananampalataya mo. So, ibig sabihin, through our faith, gumagaling tayo.
Through our faith. Kaya kung may mga santo tayo sa ating bahay, hindi naman yung santo ang dinadasalan natin eh. Hindi naman yung santo, yung halimbawa, Nazareno, pupunasan mo. Hindi naman yun eh. Our faith. Kamukha ng babaeng dinudugo for 18 years. Pumunta na siya kung saan-saang doktor. Hindi siya gumaling. Pero nung nakita niya ang Panginoong Yesus, anong sabi ng babae na dinudugo? Mahawakan ko man lang kahit laylayan ng yung damit. Kagaling ako. Hinahawakan niya. Gumaling siya. Yung laylayan ba ng damit ang nagpagaling? Hindi. The faith within. Amen. At yun ang gusto ng Diyos. Yung bang to cease, kasi tayong tao to cease to believe. Pero sabi ng Panginoon, you must believe first before you can see. Before you can see the goodness, the glorious part of God. Mahirap kasi makilala ang Diyos kapag gusto mo, sige muna Lord, patunayan mo muna sa akin ha. Patunayan mo muna sa akin bago ako maniwala. Hindi. Di ba si Tomas, nung ipakita ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kamay na may butas, tanda ng kanyang pagkapako. O ngayon, sabi ng Panginoon, naniniwala ka na, eto ko, buhay ako. Kasi nakita mo yung pako, yung butas. Hindi fake na matuturing ang isang pananampalataya kung lagi na lang natin hinihingan ang Diyos ng patunay. Baliktad dapat tayo nagbibigay ng patunay ng pagmamahal, pagtitiwala natin sa Panginoon. Hindi yung tayo yung humihingi na, sige Lord, pag ginawa mo to, magbabago na ako. Sige Lord, pag pinagaling mo ako, magbabalik loob na. Binibigyan natin ng kondisyon ang Panginoon. Amen. Ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao, ginawa niya ang kanyang ministeryo to give us light. Kasi tayo ay nadidiliman, nalalabuan ng pag-iisip. Parang masasabi natin na yung ilaw na yan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ilaw yung patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat itong mundong to, punong-puno din ng liwanag. Liwanag ng karanyaan, kapangyarihan, liwanag na takaw tukso sa ating mga mata. So, lagi na lang natin gagamitin ang ating mga physical na mata sa mga liwanag na yan na mag-a-attract sa atin. Parang alam niyo yung gamo-gamo kay Jose Rizal, habang nagsusulat siya, merong ilaw, lampara. At alam naman natin, very attracted ang gamo-gamo sa liwanag. Diba, sa bahay niyo, pag pumasok yung gamo-gamo sa bahay niyo, ang diretso niya sa ilaw. Pag pinatay mo yung ilaw, aalis yung mga yan, iba mamamatay pa Ganon ang ilaw ng Panginoon. Nagliliwanag. Ina-attract tayong mga makasalanang gamo-gamo. Once na pinatay yung ilaw ng Panginoong Hesus, hindi na natin alam kung anong direksyon. Mamamatay tayo. Spiritually. Huwag tayong matakot sa mga pumapatay sa katawan. Matakot tayo sa pumapatay sa espiritu. Kaya nga gusto tayong ilawan ng Diyos ng kanyang salita. Amen. Hindi ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Amen. Witnessing, saksi, magpatunay. Dati kang drug addict, magpatunay ka na kaya mong talikuran yung mga drugs na yan, na nagdadirect sa'yo. Yung drugs na yan na ginagawa kang slave. Yung mga drugs na yan na nagiging master mo. Nasira na yung katawan mo. Dami mo ng sakit. Napabayaan mo na yung trabaho mo, yung pamilya mo. Nabigyan ka ng ilaw na salita ng Diyos. Tinalikuran mo ang lahat ng yun. Para yung mga katulad mo na naranasan yung ganong sitwasyon, ganong kasalanan, mailaban mo sila na magbago, magbalik loob sa Panginoon. And the second part of the gospel is tungkol sa ang pagpapatotoo ni Juan Bautista. Alam niyo po, sabi dito, may sinugo ang mga, sabi dito, suguin ng mga Hudyo at sa Jerusalem ang mga ilang saserdote at levita upang magtanong, nagtanong sila kay Juan Bautista. Anong tanong nila? Sabi, ikaw ba si Elias? Kasi si Elias ay isang propeta. Ikaw ba isa sa mga propeta? Kung hindi ka si Elias, sino ka sa mga propeta? Ikaw na ba yung Mesiyas? Ikaw na ba ipapadala ng Diyos, Ama, para magligtas sa sangkatauhan?
Ikaw ba yun? Kasi, nung time na yun, talagang sikat na. Sabihin na natin matunog na ang pangalan ni Juan Bautista. Marami na siyang followers. Kaya itong mga Levita, yung mga, alam nyo na, yung mga saserdote, kung sino pa yung mga dalubhasa sa kautusan, talagang nagre-research sila eh. Ikaw na ba talaga? Kasi siguro maaring nainggit sila na sila nag-aral, sila kilala, gaganda ng mga damit nila, sarap ng mga kinakain nila. Tapos isang Juan Bautista na sumisigaw sa ilang, na kumakain ng honeybee, na ang damit lamang ay damit ng balat ng kamelyo. Tapos sila, may mga followers. Kaya sabi, sino ka ba? Ikaw ba naranasan mo ba sa sarili mo na tanongin, sino ka ba? No? Parang hinahamon ka, bakit mo tinatanong ko sino ako? Kilala mo ba ako? May mga ganun, di ba, sa buhay natin na parang kini-question yung pagkatao natin. Although, nandun pa yung judgment, nandun pa yung negative comments. Of course, kahit sa atin, wala tayong karapatan na manghusga ng ating kapwa sapagkat hindi natin ka-size ng sapatos natin, yung size ng sapatos nila. Halimbawa, size 6 ako, yung kapwa ako size 9. Ano ibig sabihin nun? Sometimes, yung size 6 kong sapatos na suot ko, yun ang kasya sa akin. Kumbaga sa meaning spiritually, yun yung buhay ko. Ngayon, yung size 6 kong sapatos, ipasuot ko sa'yo na size 9, hindi yung kakasya. Kaya hindi mo ako maintindihan. Kaya hindi mo maunawaan ako. Parang parang magulang din yan at anak eh. Hindi sa di mo maintindihan yung anak mo. Kasi pinipilit mo kung ano yung paniniwala mo sa edad mo, sa kinalakihan mo. Samantalang dapat maintindihan mo din yung anak mo, yung nararamdaman niya sa henerasyon na ito. Hindi ba? Hindi kasi tayo, hindi mo ma-fit eh, hindi mo maunawaan. Pero once na sinuot mo yung kanyang sapatos at namuhay ka sa kanya, sa buhay niya, doon mo lang maintindihan. Kaya nga minsan talaga mahirap mag-judge ng kapwa eh. Nasabi mo, ay siya, ganun, no? Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Hindi mo alam kung ano yung buhay niya. Kaya tama sabi ng Panginoon, huwag tayo manghuhusga ng ating kapwa. Sapagkat kung ano yung takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, eksakto yun din ang gagamitin ng ating Panginoon. Nawala yung charger ko, malapit na akong malobat. Anyway, bibilisan ko na lang. Yun nga po, no? Kaya tinatanong, sino ka? Kaya tayo, huwag tayo magtatanong, sino ka, ano ka, no? Lahat tayo, ano tayo sa Panginoon? Makasalanan. Hindi mo natin sabihin na sino ka, ay ako yung presidente ng Pilipinas, ako yung ganito pinag-aralan ko, maano ko, hindi. Nobody tayo sa harap ng Panginoon. Kung puro lang tayo pangmundo, kailangan yung pagmamahal natin sa Diyos. Alam natin, para pag tinanong ka, sino ka? Ako ay isang nilikha ng Diyos na nagmamahal sa Kanya, naglilingkod sa Kanya. Yun ang definition ng dapat ng pagkakakilala natin sa Panginoon. So, sabi pa rito sa mabuting balita ay, hindi, sabi ni Juan Bautista, hindi ako yan, hindi ako si Elias, hindi ako kahit sino mang propeta. Ako, yung tinig sa ilang na sumisigaw na ng pagsisihan yun na talikdan ng yung tahanan sapagkat ay yung kasalanan sapagkat nalalapit na ang pagbalik ng Panginoon. Tuwirin nyo ang daraanan ng Panginoon. Amen. Wala pa si Juan Bautista, propesiya nila ni Propeta Isaias na mangyayari yan, nasasabihin niya ng isang Juan Bautista yan. Amen. Si Juan Bautista na, kung tutusin, mayaman naman sila eh, may kakayanan ng kanilang pamilya, pero pinili niya na magtumira sa isang ilang, pinili niya na napakasimple ng kanyang damit, balat lamang ng hayop, na kumain lamang ng pulok-pukyutan. Diba? Sinong tao yung ayaman mo, nasa iyo na lahat, pero bababa ka sa estado na yun para sa Diyos, para maglingkod. It takes a lot of humility bago mo magawa yun. Amen. Parang yung binatang mayaman na sinabi niya sa Panginoong Hesus na natutupad ko po lahat ng 10 utos ng Diyos. Ano pa pahubang gagawin ko para mapunta sa langit? Kasi nandun yung desire niya mapunta sa langit eh. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Benta mo lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung binatang mayaman. Kasi ang yaman niya tapos bibenta niya, pwede naman siyang tumulong sa kapwa
Kahit, di ba, mayaman siya. Pero ano ibig sabihin nun? You cannot be my disciple kung hindi mo tatalikdan ng lahat sa akin. Ang iyong asawa, pamilya, anak. Hindi mo papasanin ang sarili mong krus. Hindi mo, kahit yung sarili mo buhay, hindi mo kayang ibigay sa akin. You cannot be my disciple. Amen. Kaya, tama nga sinasabi dito sa mabuting balita na kamukha ni Juan Bautista, tinalakdan niya ang lahat para sa mabuting balita. Kaya di ba sabi nga niya, kahit magtanggal ng tali ng sandalyas ni Kristo, hindi siya karapat-dapat. Ganun siya ka-humble. Although pwede niya gamitin yung kanyang gift sa preaching, yung kanyang prophetic voice, para, hindi ba, kwartahan yung mga nakikinig sa kanya. Pwede siya yumaman doon. Di ba, sa panahon natin yan, nangyayari yan. May mga gawain, preacher sekta na ginagamit ang salita ng Diyos para kumuha ng pera, magkamal ng pera, na kung sino pa yung mga inatasang sinugo ng Diyos, na propeta, nagkiklaim na sila yung bagong daan, di ba? Ginagamit to glorify their names, not the names of God. Nagpapayaman sa salita ng Diyos. Nangyayari yun. Nakawala yung humility. Sila ang tumataas. Sabi nga, di ba ni Juan Bautista, Jesus Christ, oh God, I must decrease, samantalang ikaw ay nag-i-increase sa akin. Habang tumataas yung pagkilala natin sa Diyos, bumababa naman ng bumababa ang ating kalooban. Hindi yung ginagamit natin ang salita ng Diyos para ipagmayabang yung sarili natin. Amen. Lahat naman na hinihiram eh. Ultimo yung talent mo sa pagsasalita, yung pagtulong mo sa kapwa, lahat yan hiram. Dinadaan lang sa atin ng Diyos. Wala tayong pagmamayari. Amen. So kung hindi ikaw ang Mesiyas, sino ka? Sabi nung mga nagtanong. Yeah, sabi niya, ako ay isinugo upang ang mga tao ay i-convince na magbalik loob sa Diyos. Amen. Ganun po sana tayo, di ba? Mga 3 bagay na dapat nating tandaan na ang Panginoong Hesus, lalo na ngayon, inaalala natin ang kanyang muling pagsilang, isinilang siya bilang napakasimple, sa sabsaban. Samantalang inaasahan noon ng mga tao, ay darating ang Mesiyas, siguro hari yan. Titira yan sa kaharian, mayroon yung magandang korona, maraming mga alipin. Hindi, kasi ang dumating ay isang simpleng sanggol sa sabsaban. Isang simpleng sanggol to give us light, pag-asa. Kasi lalo na sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, sa mga problema dinadala natin, madali tayo mawala ng pag-asa. Para bang pag nawala ang material na bagay sa atin, ang tao sa atin, naku po, mabilisan mo na mawawala na. Yun, di ba? Para mawawala na ang mundo natin. No. Kahit anong pinagdadaanan natin, Jesus is our life. Tandaan natin yan. Iwan man tayo ng mga tao sa mundo, iwan man tayo ng masinugan man tayo, mawala may mga material natin bagay, magkasakit man tayo, hindi tayo mawawalan hanggat si Kristo ang nagliliwanag sa ating pagkatao, sa ating buhay. We should always hear the prophetic voice of God. Kasi iba na ang mga voice na naririnig natin ngayon sa mundo eh. Iba na ang finifeed ng mundo, ng social media. Iba na. So, kailangan nakakarinig tayo lagi ng gospel, not only Sunday, but every day. Ano ba naman yung 24 hours, 1 hour? But the quality time, yun ang hinihingi na sa atin ng Diyos. Actually, ang bait nga ng Diyos eh. Kung humingi siya sa atin, kakapiranggot. Di ba sa panahon ng Old Testament, yung 10% na di ba? Kung kumita ka ng ganito, na halimbawa 10,000, 10% lang hinihingi bilang ikapo. Pag tayo 6 days tayong pinagtatrabaho, 7 days ituring natin para sa Diyos. So, 6 days sa atin lahat yun. Yung 1 day lang para sa Diyos. Di ba? Pinagkakaiba natin. We should hear the word of God. Kasi ito yung mabuting balita. To light yung ilalight yung ating spirit. Kasi limited lang tayo eh. Ang ating kakayanan, ang ating physical na kakayanan, ang ating isip. So, dapat yung spiritual connection natin kay God, nandun lagi. Remember this, no? Nilikha tayo ng Diyos, hindi lang katawang lupa. Ang katawang lupa natin mamamatayan. Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa na masigit natin dapat bigyan ng pansin. At anong dapat ipinapakain doon? Dapat nabubuhay tayo. We should live by faith, not by sight.
Kasi kung mag-live tayo by sight, mabubulag tayo ng mundong to. We should see the goodness of God. We cannot see God kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Hindi tayo magkakaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi tayo magbabasa ng Bible. Hindi tayo makikinig ng mabuting balita. Yan yung tunnel ni God to talk to us. May problema ka, God is talking to us through His Word. And when we pray, we talk to God. Kahit hindi pa natin sinasabi yung problema natin, alam na ni God yan. Alam na niya yan, the beginning and our ending. Pero gusto ng Diyos na siya yung una sa puso natin. Sa Kanya tayo humihila ng lakas. Kasi kung hindi tayo hihila ng lakas sa Panginoon, maraming hihila sa atin dito sa mundo. Sa mga pangyayari, sa mga tao. Amen. If we love our children, our partners, our husband, our wife, our property, if we love them, we take good care of them, iniingatan natin, pinoprotect natin sa mga magnanakaw, we should love God above all. Para pag nawala yung asawa mo, nasunod yung bahay mo, nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ka, like Job. Si Job, nasa kanya lahat, pinagpala siya. Sa family, sa resources, sa hanap buhay, sa mga alipin. Diba? Inalaw ni God na si Satan, na sabi ni Satan, mahal ka lang niyan kasi binibigay mo ang lahat Subukan natin tanggalin yan. Pinayagan ng Diyos na subukin si Job ni Satanas. Tinanggal lahat. Ano nangyari kay Job? Nawala ang lahat. Nagkasakit pa siya mula ulo hanggang talampakan ng napakabahong sakit. Nagnanana na hindi nalapitan. Pati kaibigan nilayuan siya. Ultimo asawa niya sinasabi sa kanya, ano ba tumigil ka na? Ayan na biyan, kaya parusahan ka ng Diyos. Pero Job still give his faith and love and trust to God. Ganyan tayo dapat. Mawala man ang lahat sa atin, huwag lang ang Diyos. Kasi lahat naman ng meron tayo, pahiram lang niya. Amen. Kaya dapat, ang mabuting balita, nagpapakita sa atin ng ilaw. Kung ano ba talagang totoong kabuluhan at kahulugan ng buhay. Kahit marating mo ng pinakasagad sa mundo, ikaw na pinakasikat lahat. Hanggang doon lang yun. Pag nasa tuktok ka na ng tagumpay, anong susunod pababa na? Wala namang nananatili sa taas. Pero kung nasa Panginoon ka, kahit nasa pinaka-down moments ng buhay mo, ang feeling mo nasa heaven because the kingdom of God is already yours kahit wala ka pa sa langit. The peace of mind, the love, the trust, the goodness of God. And of course, ang mabuting balita ay nagpapakita ng humility. The humility, yung kababaang loob, napakahirap niyan. Napakahirap ng humility sapagkat ang katapat niyan ay pride. But, yung character ni Juan Bautista at character ni Jesus Christ, parehong-pareho. Kulang na nga lang ipaglihid din ni Virgin Mary si Juan Bautista Hindi ba? Nag-usap ang nanay ni Juan Bautista, si Elizabeth, at si Mama Mary nung mga buntis sila. At sa mga tiyampa lang talagang galak na si Juan Bautista nung marinig niya ang boses ng Mama Mary na kinakausap si Elizabeth. The humility. Hindi na baling hindi ka tawagin, hindi ka maaring tawagin kang masipag, responsable, mabait, marunong, matalino, matulungin. Hindi yan dapat ang maging karakter natin dahil lahat naman yan nagagawa natin to the guidance of the Holy Spirit. Pero sabihin na ang taong yan ay may mababang kalooban, yun na yun. Kasi pag mababa ang kalooban mo, magbubunga yan ng pag-ibig, pagtulong, magbubunga yan ng kabaitan. Maraming tao na mabait pero hindi humble. Maraming tao na tumutulong sa kapwa pero iba ang kanilang desire. Meron silang bad desire o yung aim, no? Yung humility sa atin hindi pinapakita, inaano ng Panginoon yun. Tinitingnan sa ating mga puso. Kasi ganun ang Panginoong Jesus. Nasa Kanya ang lahat ng perpektong katangian. Pero yung humility niya, hindi natin mabibit yun. Amen. Kaya nga di ba sabi ng Diyos, ipagdasal ang kaaway. Kasi nga, hindi natin kaya Hindi natin kaya silang baguhin, hindi natin sila kayang parusahan. Kaya ipagdasal with humility. Hindi naman porke tahimik ka lang, hindi ka nagsasalita, talo ka na. Nakabanggaan mo, minura ka, bumurahin mo din. Hindi, away yan.
Minura ka pero sinasagot mo ng gentle. O mag-usap naman tayo. Ganito. Hindi ba? Humility. Hindi lababase sa pinag-aralan. Kahit anong taas ng pinag-aralan mo, minsan pagka, hindi ba, galit ka na, nawawala yung pinag-aralan mo. Yung humility sa ating puso, galing yung kay Kristo. Kaya kailangan dapat natin yung isabuhay. So nawa ang mabuting balita ngayon, kung magsisimba pa lang tayo, lagi nating isipin na ang ilaw ay si Kristo, na lagi tayo makinig sa prophetic voice of God through His gospel, every day. Lagi natin sama sa ating schedule. And of course, the humility. Yan ang ipinakamahalaga. Sa bawat nakikinig natin, napapakinggan natin salita ng Diyos, tinatanggap natin yun ng may kababaang loob na wala tayong ipinagmamalaki. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw, tatawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami paituloy sa tukso, diyan po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marami pong salamat sa mga hindi po nakakapag-umpisa ng Facebook Live na ito na Sunday Gospel, December 17, 2024. Ano ba yan? Ay, kamali na naman ako. Advance ako, no? 2023 lang po yan. Yung bagong gising eh. Anyway, no? So, di ba? I-edit na lang. So, ngayon po ay Sunday Gospel, December 17, 2023. Kasi nakalagay sa screen ko, 2024 eh. And a typographical error po yan. Yun po, nanyayaan ko po kayo ng everyday makinig ng mabuting balita. Lalo na pag live. Masarap po makinig ng live, no? Kasi talagang nandun yung presence ni God. But anyway, kung hindi po kayo pwede sa mga oras na nag-live ako, pwede naman po kayo mag-replay. Yan, anytime na. Kasi once na matapos yung live ko, nakapost na kaagad yan sa FB ko. At minsan, after 1 week, ipinapopost ko yan doon sa YouTube channel ko na Angelica Dorde. And of course, yung loloobin ni Lord na ang December 18, 2023. May guest po tayo bukas, alas 6 ng gabi, si Brother Ray Lax. Okay, siyang gagamitin bukas ng Panginoon para sa mabuting balita, Monday Gospel. Nawa, sama-sama tayo uling magnilay ng mabuting balita. Maraming pong salamat. Magsimba po tayo. Ingatan tayo ng Panginoon. Palakasin tayo sa ating mga kahinang sa pamagitan ng kanyang mga salita. And to God be the glory.